Pamilya ang turing ng marami sa atin sa mga alaga nating hayop. Kaya naman mahirap ipaliwanag ang sakit kapag nawala na sila. Ganito ang dinaranas ngayon ni Marites matapos mamatay ang aso niyang si Phoebe. Halos hindi raw mapaghiwalay sina Marites at Phoebe mula nang alagaan niya ito noong 2018. Pag weekdays, wala akong kasama sa bahay. Yan lang siya. Siya talagang kasama ko sa loob ng bahay kasi nga lahat ng yung anak ko nasa work lahat. Malungkot. Yan ang nagpapasaya sa akin. Pyometra o malubhang impeksyon sa matres ang ikinamatay ni Phoebe. Hindi raw maiwasan ni Marites na sisihin ang sarili niya sa pagkawala nito. Dalawa yung kasama ko, ako nagpapakain, nagpapaligo, parang baby, hinihele, naayusan ko ng buhok. Hindi ko napansin na yun pala meron na palang kakaiba sa katawan niya na hindi ko naman masyadong nabigyan ng pansin. Kaya minsan sabi ko, parang kasalanan ko ba na nangyari kay Phoebe yun, na dinala ko naman siya agad sa vet. Siguro, hanggang doon lang si Phoebe. Pero sobrang saya binigay sa akin. Si Marites ay nakararanas ng disenfranchised grief o isang uri ng lungkot o pagdadalamhati na hindi lubos kinikilala o pinapahalagahan ng lipunan o ng mga taong nakapaligid sa isang tao na nagdadalamhati. Kadalasan din hindi nabibigyan ng suporta, pag-unawa o pagtanggap na inaasahan kapag sila ay nagdadalamhati. May payo ang isang eksperto sa mga dumaraan dito tulad ni Marites. It's very important to find a ritual to honor yung loss. Dahil nga hindi siya usually accepted ng society or konti lang nakakaintindi dun sa nangyaring loss dun sa tao. Wala talagang masyadong closure na acceptable. So maraming paraan. Pagjo-journal, minsan yung iba nagpapatattoo or yung iba gumagawa ng mga small services, no? Lalo na kung namatayan ng pet. So yun ang mga pwedeng gawin para lang ma-honor yung loss at maka-move through.